Yahoo! Hello mga masters at mga kadshi! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ng ating one and only G. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga handa ng matulog at welcome po sa ating another episode ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Sabado. At dahil Sabado po ngayon, ako may papasalamat po sa inyong lahat dahil po sa inyong love and support sa ating kakatapos ng kagabi na premiere promotion sa bahay sa Team Puyaters. At ako po ang nag-host at siyempre, salamat po sa inyong love and support talaga. Ayan po, at putin niyo po rin tayo sa ating lecture about the benefits of watermelon. Ayan po, watermelon na po yung topic natin. Ngayon, kahapon po ay nag-discuss na po tayo ng first part. Lagay natin si G dyan kasi tayo po ay magdi-discuss. Kahapon po, discuss natin ang first benefit of watermelon which is packed with nutrients and beneficial plant compounds. So, syempre, tayo po ay bumiyak na ng ating first na ng ating binili na watermelon which is, ito po yung watermelon na binili natin kahapon. Diba? So, syempre, nabiyak na po natin ito kasi nag-slice tayo pero hindi natin napakita kahapon kung paano natin ibigay kay G kasi kinapos tayo sa oras. So ito na po, bibigyan na natin si G ng ating watermelon na ating kinat na kahapon. Kinat natin yung watermelon kahapon para po kay G. So ito na po ang kinat nating watermelon. Kalawang slice na po ito kasi kahapon iba din po yun. So ito po, ayun, nakita ni G yung ating watermelon na tinatago. So supposed to be, okay, ay dice yung bibilihin natin, yung dice na kasi. Pero gusto kong makita sa inyo kung ano talaga yung pag-slice natin. Alright, so second benefit po ng watermelon is may have anti-cancer effects. Yan, so ilalagay natin ulit si G sa taas. May have anti-cancer effects po ang watermelon. So ito, ilalagay natin si G dito ngayon sa harapan. Kita natin kung paano siya kumain ng kanyang watermelon. So, several plant compounds found in watermelon, including lycopene. Ayun po mga masters, so may lycopene. Slice na lang natin ito dito sa mismo, sa kanyang bowl. Kasi tubig lang naman ito, hindi naman ito mahirap i-slice. So, lycopene, makikita po yan sa watermelon, mga masters. Okay, so, and cucurbitacin E. Cucurbitacin E may help be possible anti-cancer effects. So, syempre, to be safe, talaga yung mga articles na po na ginagamit nila may or maybe ano na talaga para hindi sila mapalo when it comes to mga words na ginagamit po nila sa mga research po nila. While study results are mixed, lycopene intake may be associated with a lower risk of some types of cancer. So, lycopene talaga ay nakakatulong when it comes to cancer, of course, and colorectal cancers and prostate cancers. So, gabi, makakatulong ang lycopene. So, lycopene, alam niyo ba, makatatagpuan din po yung lycopene sa tomatoes. And po, yung ating diced na po ito. So, tingnan natin kung kakain ng G natin. Paborito ito ng G natin. Alam naman natin na ito isa sa mga favorite niya na kinakain, ang watermelon. And mag-a-attack na rin po yan si G. Ayan, tingnan mo. Kain na yan si G natin. Ayan. Alright. So, syempre, lycopene is believed to work by lowering blood levels of insulin, like growth factors or insulin-like growth factors or IGF, a hormone that promotes cell division. Notably, cancer forms when cell division becomes uncontrollable. So usually, ang cancer cells po ay nagfo-form po yan pag hindi po controllable yung growth ng ating cells. So nagiging nagiging abnormal ang growth niya. Kukunin natin ito para dito natin ilagay ang kanyang watermelon kasi mas maganda po dito kasi nakikita po ng G natin. Ayan po.
At least makikita nyo rin po ang watermelon ng G natin. Yan po. Ay, nahihiya na naman po si G natin kumain, no? Bahala siya dyan. Alright. So, yan po mga masters. Kakain na yan. Yan siya. Alright. So, pag meron po siya tayong natawag na lycopene, ay pinapalower niya po yung blood levels of insulin-like growth factor. So, natitigil po ang pag-abnormal division ng ating cells, ng mga cancer cells. Okay? So, additionally, cucurbitacin E may inhibit tumor growth by promoting your body's process of destroying and removing cancer cells. Nako, maganda pala ang cucurbitacin kasi po ay tinitigilan niya po ang at dinidestroy niya at diniremove niya ang mga cancer cells. Maganda ang mga tumor growth. Ayan. So at the same time, further research. Ito po yung ating watermelon. Dito natin nilagay pa. Makita niyo po, ha? Ayan. So, ano pa ang ating kailangan i-discuss? May improve heart health. So, isa pa sa mga benefits po. Nakita niyo parang heart din yung itsura niya. Okay? So, several nutrients in watermelon may support heart health. Heart diseases is the leading cause of death worldwide. Sa buong mundo po, ang heart disease po ay isa sa mga pinakamataas na cause ng death sa buong mundo. Lifestyle factors including the foods you eat may lower your risk. So, syempre, lifestyle modification pa rin po tayo mga masters, di ba? So, kailangan po nating bantayan yung kinakain po natin. Diba? Kasi po, importante po yan kasi sila po yung nagkakos usually ng mga heart diseases. Okay? So, nitric oxide levels in your body. Sandali po, yun pa isa sa mga ano pa. Watermelon also contains citrulline. An amino acid that may increase nitric oxide levels. Ayun, ang nitric oxide levels po in your body ay tataas po yan with the help of the citrulline and help the blood vessels expand to lower blood pressure. Ayun po, ang citrulline po mga masters ay tumutulong po para po ay gumanda po ang daloy ng ating kaugat-ugatan, citrulline. So nag-expand po siya para po mas maganda ang daloy ng dugo sa ating sirkulasyon. Okay? Watermelon is very good, mga masters. Grabe talaga. Ayan. So, para sa blood pressure natin, maganda din po yung talagang watermelon kasi yung citrulline na present dyan ay very good talaga. So, other vitamins and minerals include magnesium, potassium, and vitamin A and C. Makikita po yan. And vitamin B6 is also found in watermelon, mga masters. Ito natin ilalagay yan. Yan. Okay, so madami, no? Vitamin A, B6, and vitamin C, potassium, and magnesium makikita sa watermelon. Okay, which are healthy and can help your heart and overall health. Ayan po, di ba? Tatlo na po yung na-discuss natin. Let's discuss one more para ano tayo. May reduce inflammation and oxidative stress. Ito pa pala mga masters. Ito pa, isang tip pa. Isang tip pa para sa inyo. Yung present po kanina sa sinabi ko, yung citrulline. Citrulline amino acid may increase nitric oxide levels in your blood and help your blood vessels expand to lower blood pressure. Ayan po, ang citrulline po, good news, mga masters. Ito po ay isang natural Viagra din po. Tinutulungan niya po ang ating, sa mga manoy, sirkulasyon kasi pag mas maganda ang sirkulasyon, matigas din po si manoy dahil po sa blood circulation po kasi ang organ po ng lalaki is blood engorged po yan. So pag maganda po ang daloy ng dugo, mas maganda din po ang erection. Kaya it's also a natural Viagra ang tinatawag nating citrulline which is also found in watermelon. O diba? So, kain ng watermelon para tumigas si manoy. Alright, let's proceed sa ating next. It's which reduce inflammation and oxidative stress. Inflammation is the key driver of many chronic diseases. So, pag may inflammation po,
it can lead to different kinds of health problems. Okay, the combination of antioxidants na makikita dito sa ating watermelon, antioxidants, lycopene, and vitamin C, okay, may help lower inflammation and oxidative damage. Malaki ang maitutulong nito sa ating katawan. The animal study noted that watermelon powder, yung pinowder nilang watermelon, was given to rats sa mga daga to supplement an unhealthy diet, develop less oxidative stress. So, binigyan nila ng powdered watermelon ang mga daga at syempre, ang nakita nila ay nag-develop sila ng less oxidative stress and lower levels of inflammation markers, C-reactive proteins sa mga daga na binigyan po nila. Additionally, an 8-week study gave 31 people, may 31 na taong obese and high inflammatory markers, 500 grams of vitamin C twice a day. Binigyan ng vitamin C twice a day. They showed a significant decrease in inflammatory markers compared with the control group. Sa mga grupo nga na hindi nabigyan, mas mataas ang recovery po nila. As an antioxidant, lycopene may also delay the onset and progression of Alzheimer's. And nakakatulong din po ang watermelon, ang lycopene sa Alzheimer's. Ayun, maganda din po talaga, di ba? Okay, Alzheimer's disease. But more research is needed on that topic. Alright, sa mga masters, dyan na muna tayo ha. At bukas po ay meron naman tayong Premier Marathon sa Bahay Kulitan. At ini-invite ko po kayo, meron po tayong 100 Premier Marathon celebration po natin. At magpapagames po tayo. At watch out, at marami tayong ibibigay ng mga prizes. At syempre, tuloy pa rin ang ating Premier. Alright, this is your one and only Master Wear. And God is great. Yahoo!